Ayan, magandang buhay. For today's video, magtuturo tayo kung paano gumawa ng volume ribbon. Sa mga short hair, mga shoulder length, mas advisable po na naka-volume ribbon kayo. Kasi pagka ordinaryong ribbon lang, hindi maganda tingnan na straight lang siya diretso. So mas maganda may volume siya. So ngayon, gagawa tayo ng volume ribbon at magbibigay ako ng mga tip at saka kung paano yung process ng volume ribbon. Ayan, ang buhok ni ma'am ay maraming puti. So, ang ginawa natin, ginulayan muna natin siya. Ayan. Ang problema niya yung paano i-manage yung hair niya. Kasi may natural wave ma'am, di ba? So, tumitikwas. Mahirap siya i-manage. So, gagawin natin next volume ribbon para mas magiging manageable. May mga wave siya sa roots, kaya tumitikwas talaga. Ang ating client for today, si Madam, ay may natural wave. At the same time, madalas siya magkulay ng buhok. Kaya ang kanyang buhok ay kabilang sa sensitized hair. Ang product ng volume ribbon at saka ribbon are the same. Divide lang natin ang hair section by section. Apply lang natin ito katulad ng kung paano tayo mag-ribbon, ganun din ang application niyan. Ayan, dahil manipis ang buhok ng ating client ni Madam, ito ay hindi tatagal ng 30 minutes. Usual dito 15 minutes to 20, 25, depende sa reaction ng buhok niya. So pag mga ganitong klaseng texture ng buhok na nagkukulay palagi, kailangan bantayan natin. Hindi po pwedeng hayaan mo lang, babad mo lang, tapos tatambay ka lang. Hindi po pwede. Kailangan every now and then, check mo yung picture ng buhok, katulad nito. Ayan. So, hindi siya pwede pabayaan. Katulad ng lagi kong sinasabi na ang buhok meron tatlong category. So, merong sensitized hair, yun yung mga colored hair, yung mga marupok na buhok. Virgin hair, yung parang natural lang na hindi naman siya ganun katatag, hindi rin marupok. So, meron tayong natawag na resistant hair, yun yung mga kulot. Malalaki ang textures, ang matatag na buhok, yung mga matitibay. So, doon tayo nakakonforme kung ilang minutes natin pwede ibabad ang hair. Katulad ng buhok ni Madam, kabilang ito sa sensitized hair. Yan guys, nagbago na yung texture ng buhok, pati yung kulay na medyo dark kanina nagla-lighten sa product. So pagka ganyan, yan, pwede na yan. Pwede na i-rinse. Sa pag-rinse dito, kailangan natin shampoo and conditioner. So kailangan malinis na malinis yung buhok. Umabot lang tayo ng 18 minutes, ni-rinse na natin ang buhok ni Madam dahil pwede na siya. So napakaselan kapag mga colored hair o lagi nagkukulay ng buhok kasi kung makaligtaan mo ng konti, pwede may mangyari sa buhok ng ating client. Now gagamit tayo ng curler na malalaki, yung ginagamit natin pang digital perming. Kailangan hindi masyadong tuyo ang buhok, no? Kailangan medyo basa, mga 50% na basa ang buhok bago natin ito i-winding. Dito kailangan natin ng medyo matyaga tayo. Mahaba yung patient natin kasi medyo masela ng pagwa-winding. Bago natin isalang sa digital equipment, kailangan lagyan natin ng mga protection sa init.
tulad ng tainga at saka yung mga papel na yan. So, kabit lang natin yung mga wire. Dito sa ating equipment, meron din ditong para sa resistant here, para sa natural here, at meron ding para sa sensitize here. So, of course, dito natin siya iset sa sensitize here. And then, set natin for 30 minutes. After 30 minutes, remove na natin yung mga wire. Sabay na rin natin pag-remove lahat ng mga papel. Ayan, after nyan, paplansyahin natin siya ng pabulyum. Pero hindi naman katulad nung pagplansya nung nagre-reband tayo na sobrang nipis ng sectioning. Dito hindi ganun kanipis ang sectioning. Alalay lang po. After ng plancha, number 2, neutralizer na tayo. So, the same process pa din, ganun din. Apply natin section by section.